Everyone behold, reveal yourself to me. Say, Monitor. May switch yung monitor mo. so I can see my gaze upon your glory. The promise paved the way for my life. You call me deeper still, so I may be transformed into life. With joy and praise toward your greatness, overtaken by the flood, I'm flowing seconds. Oh, One, two. Hey, hey. Testing, testing. Check, check. One, two. Hey, praise, praise. Check, check, check. Yeah. Check, check, check. Check, check. Hey, 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 hey. Testing, testing. Check, check. Mic check. One, two. Hey, 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 hey. my heart will be refined through the valley. Let our praise through darker times. That the fragrance of my life will still be worship Check, check, check. Sound check. Testing. One, two. Hey, praise, praise. Morning. Hey, testing. Check. One, two. Hey, hey, hey. Praise, praise. Testing. One, two, two, two. Hey, testing, testing. Check. One, two. Wala. Parang radyo tunog yan eh. Check, check. Sound check. One, two. Hey, hey. Testing. Praise, praise. Hello, hello. Testing. Check, check. One, two. Sound check. Hello, hello. Sound check. Hello, hello, hello. Mm. Hello. Sound check. Hello. Hello, mic sound. Hello, 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 hello. Sound, mic sound. Hello, hello, hello.
Hello, hello, Mike. Ayan, mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang dami nating nakikitang ano, no, nagbabalik, tapos meron bago, napakasaya, no, dahil ito ay araw ng ating pagsamba sa ating Panginoon. So, ano ba, kumusta po ang ating pagsamba sa ating Panginoon? Parang ginagawa na lang ba natin na ito ay isang routine sa ating buhay Kristiyano na parang tutupad lang ako ngayong linggo kasi araw ng pagsamba? Yun po ba yun yung ating tinutupad sa ating Panginoon bilang isang Kristiyano? Sana no, hindi. Gusto ko lang po i-share ang aming napapag-aralan kasi kumbaga doon parang nare-revive uli ako sa aming pinag-aaralan every Thursday po yan sa aming Bible study. Ito ay sa book of Nehemiah po. Napakaganda po ng um, kwento na ito po kung saan po si Nehemiah po ay inutusan na mag-build ng wall po para sa mga Israelita po. Kasi after the exile po na um, galingan nila, kailangan i-rebuild yung pader upang meron silang pagsambahan. And then makikita din po natin ito sa chapter 8, yung unang pakikinig ng salita ng Panginoon na nagmula kay Ezra po. Doon nalaman ng mga Israelita kung gaano kabuti ang Panginoon. Kaya nagkaroon sila ng transformation no, ng kanilang pananampalataya. Doon sila nahabag ang kanilang damdamin na ganun na pala kasi alam na nila ang katotohanan. Yung po yun yung pag nalaman mo ang katotohanan po, doon mo marirealize talaga kung gaano kabuti ang ating Panginoon. And after that po, nung nalaman nila ang katotohanan, ang kasulatan ng banal na salita po mula kay Moises po, ito ay nagkaroon sila ng transformation po, restoration ng kanilang relationship sa Panginoon. And then ang kanilang pagsamba po ay umabot hanggang 6 a.m. hanggang 12 ng tanghali. Grabe ang kanilang pagsamba, no? Tayo, kumusta po ang ating pagsamba sa ating Panginoon? Nakakaabot po ba tayo doon? Or minsan nga, di ba, natutulugan na lang natin. Lalo na pag Word of God. Sana po sa umagang ito, mabalik uli natin ang ating pagsamba sa ating Panginoon, lalo na po sa kanyang mga salita po, upang malaman natin no, ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Kasi though yung mga Israelita may covenant ang Panginoon sa kanila, tayo din po bilang tinawag din po ng Panginoon, tayo natagpuan, may purpose din po tayo. Kaya nga po, 'di ba? Ang kahalagahan po ng pag-worship sa Panginoon ay yun, yung building our relationship to God, na mag-renew uli ang ating relasyon sa Kanya, upang ma-experience natin yung gratitude and love ng Panginoon. Yun nga, to appreciation sa kanyang kabutihan. At yung para maranasan natin ang presensya ng Panginoon. At yun yung way natin ng pakikipag-communicate sa ating Panginoon. At syempre, yun yung nag-shape sa ating puso upang tayo'y mag-surrender, yung ating yung repentance natin sa ating Panginoon. And then, doon din natin malalaman sa salita ng Panginoon kung ano talaga yung purpose natin sa ating buhay. And then yung nagtatransform tayo, renewing our mind, and then doon din natin nalalaman yung ating community, yung pagsasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon po, doon tayo nag-sharing. Yun yung ating mga kapatiran na nagbabahagi din ng kanilang experience sa ating Panginoon kung gaano kabuti po. And then, karapat dapat pupurihin sa umagang ito ang ating Panginoon. Kaya ibigay po natin yung the best natin sa ating Panginoon dahil napaka yun po ang ating yun po yung ating kumbaga nilalang tayo ng Panginoon upang sambahin siya, i-glorify siya. Kaya ibigay po natin yung best natin sa Kanya, lalo na po yung ating puso. Nawa ma-experience natin ngayong umaga ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang Holy Spirit po na maglilid sa atin sa umagang ito. Tinatawagan ko po ang ating opening prayer na si Sister Sinta po.
Ayan, tayo ngayon ay haharap sa ating kabanal-banalang Diyos. Handa na po ba ang lahat? Ihanda po natin ang ating puso't kaisipan sa paglapit po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may likha sa atin. Hallelujah, O God. Hallelujah, Panginoong Diyos. Purihin ka po, O aming Diyos. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Tunay nga, O Lord, na napakatapat niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang iyong dakilang pag-ibig ay walang hanggan, Panginoon. Ang iyong kabutihan, O Diyos, abot hanggang sa kalangitan. Wala kang katulad. Walang katumbas, O Diyos, ang iyong mga sakripisyong ginawa para sa amin. Hallelujah, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, na ang bawat isa sa amin ay dinako niyo po sa lugar na ito, Panginoon, upang kami ay pagpalain, Panginoon, at iparanas mo sa amin ang iyong dakilang habag, ang iyong dakilang biyaya, ang iyong dakilang pagliligtas, maging, O Lord, ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw ay Diyos na dakila at tapat at kailanman ay hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Oh, hallelujah, O God. Hallelujah. Nararapat ka, O Lord, sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri, sa aming pagdakila, Panginoon. Hallelujah. Oh, lumapit tayo sa ating Diyos na may kababaang loob, na may paghahayag sa laman ng ating puso't kaisipan. Magpapasiyasat tayo sa ating Diyos at hilingin natin na naway tanggapin niya tayo sa kanyang banal na harapan at naway tanggapin niya tayo. Nawa, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, O Lord. Panginoon, narito po ang buong Disciple Christian Community, O God. Nais po namin lumapit sa iyo, Diyos. Nais po namin, Panginoong Diyos, na hingin ang iyong habag, ang iyong awa, Panginoong Diyos. Naway tanggapin mo po kami, Panginoon. Oh Lord, kung mayroon mga hadlang sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, kami naway iyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, laban sa iyo, O Diyos, at laban sa aming kapwa. Wala pong naililihim sa inyo, Panginoon. Hayag at lantad sa iyo banal na harapan ang aming mga pagkatao, Panginoong Diyos. Kaya, Panginoon, kami ay nagpakumbaba at humingi ng kapatawaran, humingi ng paglilinis, O Diyos. Hugasan kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. At nawa nga po, Panginoong Diyos, kami naway, Panginoon, iyong matanggap. Naway kahabagan mo po kami, Panginoon. At naway bigyan kami ng kalayaan, kapayapaan, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo sa umaga nito. Naway maging karapat-dapat nga kami, Panginoon, na sumamba, magpuri, magpapasalamat, at maging karapat-dapat nawa kami na tumanggap sa masaganang biyayang ibubuhos mo sa amin sa araw na ito, God. Oh, hallelujah, Panginoon. Patuloy mo namang siyasabi ang laman ng aming puso't kaisipan. Alisin mo, O Lord, ang anumang humahadlang sa amin, humahadlang sa aming pagsamba sa iyo, humahadlang na
umawit, magpuri ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang lahat sa amin. Thank you.
kundi ng ating Diyos. Hallelujah. We praise you. We honor you, Panginoon. O aming Diyos, patuloy kaming nagtitiwala sa iyo. Ikaw ang aming hallelujah.
po tayong umawit sa ating Panginoon. Let's feel the presence of our Lord today. Tunay nga, Panginoon, na walang mahirap sa'yo. Wala kang katulad. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Tunay na ikaw rin ang tunay na Diyos. Hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Noon, ngayon, at kailanman. Hallelujah. Sa aking kailanman,
Kuya. Hello. Ayan, amen. Hallelujah. Pakisabi nga po, hallelujah! Praise the Lord! Nawa ang bawat isa po ay nakapagsambit ng ating pasasalamat at papuri. Handa na ba kayo na ihayag ang kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon sa umagang ito? Parang bitin. Handa na ba kayo? Oo, ihanda natin sa pamamagitan ng ating pagtitestify sa umagang ito. Sino po ang mangunguna? Ayan, tinatawagan ko po si Sister Senta. Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Talagang nagpupuri ako at nagpapasalamat sa ating Diyos kasi nag-provide siya ng tao na makasama ni Ate Nori na mag-alaga. Kasi nagpaalam na nga ako kay Ate Min na kung hindi ako si Marlene hindi ako makapunta kung walang mag-alaga sa kapatid ko at sinabi ko kay Marlene, isub mo ako Marlene. Pero biglang tumawag yung pamangkin ko at babakasyon niya yung anak niya doon sa bahay at eksakto nga sa ganung kalagayan ni Ate Nori. So, hindi man ako ang naghanap ng tao na makasama ni Ate Nori, ang Diyos ang nag-provide. At isa pang himala po, grabe. Habang pumunta kami doon, yung kapatid ko naka-diaper po yun. Pagbalik po namin, nakasuot na po siya ng short. Natawala na po yung diaper niya. Kasi po, kaya na niyang bumangon at naligo na po siya. Kaya grabe yung himala ng ating Panginoon na habang nandun kami sa kasalan, kumikilos at gumawa ng himala ang ating Diyos. Di ko nga maisip po eh. Pero tunay nga na walang mahirap, walang imposible sa ating Diyos. Purihin siya. Amen. Tunay nga. Yan nga yung laging inaalala ni Ate Senta, ang kanyang kapatid. Ayun po. Patuloy po natin siyang isama sa ating mga panalangin. At yun po, tinatawagan ko po ang nagbabalik po si Ate Virgie Ingao. Masaya lang ako. Ngipin ko lang po ang nauubos, pero yung faith ko kay God hindi nauubos. Amen. Buhay ng Diyos. Napakabuti niya. Ayan, na-miss ko, Hermoso family, hindi ko makalimutan. Si Bonapen, laki ng ginanda. Tapos yung bunso ni Soriano family, na ano ko pa sila, lalong higit doon sa mga dati na inunahan ko talaga si Lito Canapi na magpatotoo tsaka si Pastor Mac. Tinanong ko yung pangalan nakalimutan ko na. Jamie, di kita makalimutan kasi NCAA volleyball may kahawig ka. Ako, talaga sa Diyos ang papuri. Buhay talaga ang Diyos. Grabe talaga, grabe. At natutuwa ako talaga, nagagalak. Una ang Diyos, mga kapatiran, tapos talaga ang church building. Ang laki ng progression, tama ba? Talagang masaya ako. Nag-uumapawanggal ako sa puso. Grabe talaga. Thank you God. Salamat po. At ayun nga, sabi, Jesus wants our steadfast faithfulness. Hindi ko po to makalimutan. Kung paano ng pandemya, di ba, ang daming na virus. Sana wag tayong ma-virus ng sanlibutan. Mean to say, i-acronym. Virus, di ba, virus. Very insignificant relation under Satan. And then, yung opposite nun, focus. Focus. F, di ba? Fear God, overcomer. C, commitment. Yung U, undertaking, grab every
opportunity. And then yung S, satisfaction. Kung ano man yung kalagayan natin ngayon, masiyahan tayo kasi sa totoo lang po, umalis ako dito, ang daming problema. Hindi po natatapos sa akin, lalo nadadagdagan. Pero may mga solusyon naman po yon. Iba-ibang problema, may mga solusyon, pero ayun nga, hindi natatapos. Kaya kapit lang talaga kay God kung paano may purpose tayo. Dapat may 4S tayo. Strong in the Lord, spiritual in your worship, steady in your work, and study the word. Yun ang mahalaga. Kaya, kung paanong nakikita ko naman talagang pabata ng pabata ang nasa Panginoon, puti ko lang po, buhok ko lang ang pumuputi. Pero ang isip ko naman po ay normal pa. Kaya alam ko maraming magpapasalamat, kaya sa Diyos po ang papuri at kumusta po kayong lahat? Oh, praise God, 'di ba? Narinig na naman natin muli si Ate Virgie, yung mga encouraging word niya po na binabahagi sa atin. Sana no, sa susunod na linggo din po, Ate Virgie. Ayan, hindi po kayo tumatanda, lalo pa rin po kayong bumabata. Sabi nga niyo kanina, ikaw din po ay bumabata. Ayan, sino pa po ang nais na magpasalamat? Ayan, si Sister Renee. Palakpakan po ang ating. Ayan, gusto ko lang po magpasalamat kay Lord, mag-testify. Kasi, siyempre alam niyo naman pong lahat, 'di ba, nasa sales ako talaga and alam naman din natin na 'pag nasa sales ka, hindi ka puwedeng mahina since pagka wala kang benta, wala kang pera, walang suweldo, gano'n. So, yun po, 9 na ano yun, 9 na buwan po akong walang benta talaga. So, lahat po ng pinapalakad kong pera sa araw-araw kasi po 'di ba sa 9 na buwan na yon, araw-araw po akong pumapasok, nag-a-ads din po ako kasi gano'n ako nakakakuha ng kliyente. So nagbabayad din po ako ng ads and hindi po biro mag-ads din, mahal din po talaga siya. Parang minimum kailangan 5K ganyan. So parang monthly ko siya ginagastos then wala akong natatanggap monthly. So parang napapatanong na ako kay Lord 'no, na sabi ko, "Lord, dinala mo ba ako sa DMCI para lang din ibalik sa DMCI yung mga binibigay sa'kin?" Kasi po yung mga nagiging com ko last time pinambabayad ko lang din naman po. So parang talagang pasuko na po ako na dumating na rin sa point na naghahanap na ako ng ibang trabaho, ganyan. Parang ayoko na, gusto ko na talagang iwan. Then nung one time po parang nag-work ako sa Batangas ta's may nag-walk-in na kliyente. Then, positive naman siya ganyan, ta's marami pa pong pinagdaanan and yun, praise God kasi bumili po yun. Like after 9 months talagang minsan po 'no parang, sabi nga hindi mo ma-appreciate yung darkness. I mean yung light kung walang darkness. Kumbaga malalaman mo na, "Ay ang liwanag nito," kasi aware ka kung anong itsura nung dilim. So parang gano'n yung tinuturo sa'kin ni Lord na gusto kong ipakita sa'yo na provider mo ko. Kaya parang ito yung ipaparanas ko sa'yo and yun po parang kahit hindi ko maintindihan kung ano yung plano ng Lord sa'kin, thank God kasi araw-araw niya ako nire-remind na magtiwala at magtiwala lang sa kanya. Kaya ayun po, praise God nakabenta na ulit and hopefully po magtuloy-tuloy na ulit and sana po yun, sama niyo po ako sa prayer niyo kasi hindi po talaga siya madali. Thank you, Lord. Ayan, praise God. Congrats. Ayun, sino pa po ang nais magpasalamat? Ayan, ang ating Pastor Aminda. Palakpakan po natin. Ten, 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 tenen. Ten. Praise God. Pinupuri ko at pinasasalamatan ang ating Panginoon sa natapos pong kasal kahapon. Bagamat napakadali po
Oo. Hindi, para bang ang bilis-bilis ng ano, eh, ng pacing ba. Parang isang linggong pag-ibig, eh. Yung bang April, plinano, May, kasal na agad. Kasi si pastor, lagi si pastor mabilis, eh, bilisan na 'yan. Pangalawa na 'to pastor na sinabi mong bilisan na yung kasal ni Benny, bilisan na, binilisan. Ngayon 'to kay Blessy, bilisan na. So, parang wala pa mahigit 1 month lang ang preparation, gano'n po siya ka-ano. Alam niyo naman 'pag kinasal, eh, mahaba ang preparation. Kasi ang plano po ni Blessy, simple lang po, yung sila lang ni pastor ang mag-uusap. Tama na raw yung gano'n. Eh, sabi naman ni Rina, yung ninang, eh, once in a lifetime lang naman 'yan, kaya dapat i-celebrate din. So yun, nakinig naman. Kaya yun talagang plano po, simple lang. Pero yun nga, walang imposible sa Panginoon talaga, eh. Mabilis po ang hindi ko alam kasi hindi pa siya naglilib. Sabi ko, "Di ka pa naglilib, eh, ano, kailan ka pa maglilib ng trabaho?" Pero smooth naman din po, smooth naman at iraos din ng maayos din at salamat din. Marami po ang na-burn pots sa inyo, 'di ba? Na na nabawasan ang mga kolesterol niyo, 'di ba, kahapon. Mainit po, pero mainit ang panahon, pero maganda yung view. At talaga namang andun yung pagpapasalamat ko una sa Panginoong Diyos na talagang wala pong imposible talaga at sa aking DCC family na talagang ayan, iiyak ako. Hindi, yung very supportive po ang pamilyang ito, yung dito, totoo na ito. Hindi po, napaka-supportive po ng DCC. Dito ko po, ayun ba yan? Yung effort niyo po, ang layo, pero nagpunta kayo, nagtiis, gumastos, at nakita ko po yung mga effort niyo, yung talento niyo na ikinontribute niyo. Salamat po sa mga supplier, lahat ng mga kapatid, mga supply. Ah, salamat. Talagang dito ko po, sabi ko nga, maski ang ko lang mag-isa yung dalawa lang kami ng kapatid ko, pero dito ko natagpuan yung marami akong kapatid na sumusuporta, na nagmamahal pala sa akin. Nagmamahal pala, hindi, mahal, alam ko mahal niyo ako, sinusuportahan niyo kami na yung pagmamahal niyo sa amin. Salamat sa DCC family. Dito ko talaga natagpuan yung kaya salamat po. Salamat sa mga effort niyo. Kay Jane na talagang pinag-drive kami na walang tigil sa pagtulong. Salamat. Hindi ko po talaga masukat akalain yung pagmamahal niyo sa akin. Talagang ipinakita niyo. Ipinadarama niyo po yung pagmamahal niyo sa amin. Sa kabila nga ng malayo, pero andiyan pa rin yung pagsa-sacrifice niyo na pumunta, nakisama sa kagalakan sa amin po. Kaya salamat din sa Panginoon sa provision niya, protection niya, at pag-iingat niya. Yung prayer ko na sana yung ano, wala pang magtae sa inyo. Wala. Yung dahil po sa init.
Dahil pa sa init sana walang magtae, sabi ko. Ayun, salamat sa Panginoon dahil answered prayer po kasi ang ano ko talaga, makapag-asawa na rin si Blessy kasi ma it's time, hindi lang time. It's time na talagang overtime na nga, eh. Kaya sabi ni pastor, bilisan na. Kaya nabilisan naman at salamat sa Panginoon dahil graduate na po ako. May kanya-kanya na pa silang asawa, bahala na yung mga asawa nilang mag-ingat sa kanila at ako naman ay mamamayagpag na rin. I'm free, kumbaga. Puwede na, relax na. Hindi, ayokong mag-asawa. Model ako ni Virgie Ingao, eh, ni Edith, mga modelo ako ni Windy. Modelo nila ako, eh, na hindi na rin sila nag-aasawa. Yung mga byuda diyan hindi na nag-aasawa. Oh, mag-ano na lang, explore the ano, nature. 'Yan, mamasyal habang may buhay, habang may lakas. Kaya salamat sa Panginoon, all the glory, praises, and adoration, ibinabalik ko po sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Yan, amen po. Praise God. Sabi nga, di ba, tapos na daw si Ate Minda. So, discover the world na lang daw. More travel pa daw. Nandito kami ni Josh. Nagagawa ng itinerary mo, Pastor Aminda. Joke. Nag-promote. Ayun, sino pa po ang nais na magpasalamat? Ayan, si Kuya Paulo po. Nais ko pong magpasalamat sa Diyos. Ikwento ko na ba yung nangyari kahapon? Hindi, joke lang. Sa school muna po, sa school muna. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi finally, tapos na yung mga examination, reports, and everything, and. Ang bilis lang, parang kakasimula lang ng ilang buwan lang, parang tapos kaagad yung first year. So, and all glory to God po kasi kinaya naman yung first year. Yan, first year pa lang naman, so wala pa sa pinakatotoong buhay. So, nagpapasalamat po sa Lord sa pagtulong sa akin. It's about estudyante po na tumulong sa bawat isa sa amin upang mapagtagumpayan ang school year nga pong ito. Ayan, so kaya magkakaroon po tayo ng awarding mamaya. And then naman po, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil di naman kami naligaw kahapon. Yan, sa kahapon po mga kasama ko kahapon. Ayan, shoutout po sa inyo. Kilala niyo po kung sino kayo. Pero nagpapasalamat po kasi kami sa Diyos dahil hindi namin alam kung saan talaga liliko at saan kakanan o kakaliwa. Na ganun. So, ang nangyari, pagkaliko namin, dire-diretso, tapos lumagpas na pala kami dun sa pinakapwesto. Unang spot naming dinaanan is yung ano, hagdanan talaga. Yung tulay na masikip na parang kahoy lang pero bakal pala. Tapos hindi namin alam kung papasok kami o hindi. Nangangamba kami kasi baka kahoy yung ano, yung dadaanan namin. So baka malaglag si Samar. So ang nangyari, atras ulit. So umatras kami, tapos balik ulit sa main road, tapos dire-diretso. Tapos umabot na dun sa halos pinakadulo kasi kanan, kaliwa, diretso na yon. May kumanan kami. Tapos pagkakanan namin, masikip na yung daan. Tapos kumanan ulit, mas sumikip yung daan. Okay. So, hindi namin alam. Kasi sabi ni Tita Senta, malawak daw yung pasukan nun. Eh, paano kami nasa ang sikip ng daan namin? Sobrang sikip, parang pag may kasalubong ka, wala ka nang pupuntahan. Kasi sakahan na po ito, tas ito tubig na dito. Sakahan tas tubig. So di namin alam kung saan kami pupunta. Ang dami nagkatalo-talo, magtanong kasi kayo nung gano'n. Joke lang. Nakilala ko yung mga taong kasama ko nun kahapon, eh. Joke lang. Hindi, joke lang po. Joke lang po, joke lang. Pero ayan po. Ayan, trust the process nga po. So ayan, kami nagpapasalamat sa Diyos dahil finally nakalabas kami dun sa sakahan. Pero pagkalabas namin wala pa rin. Di pa rin namin alam kung saan kami dadaan. Kasi kanan tas kaliwa. So kumanan kami. So pagkakanan, kanan ulit. So bumalik ulit kami dun sa dinaanan namin masikip. Ayan, sa daanang masikip. Pero praise God po sa
Sa pag-andar namin na yun, may pinadalang tao ang Diyos para sa amin, para ituro kung saan talaga yung daan, kung paano lumabas. Kasi parang yung papasukan namin is bawal daw yung kotse doon, bawal daw pumasok kasi daw mahihirapan. Pero sabi naman po ng nakasalubong namin, pwede naman, pwede naman. So basta dumiretso lang daw. So pagkadiretso, hulaan niyo po kung saan kami lumabas. Sa Mindanao Aba. Hindi, joke lang. Yun din po, lumabas kami doon, yung sa tulay na parang kahoy. Pero bakal pala talaga siya. So nagkamali kami do'n. So bumalik kami do'n. Tapos nakita ulit namin yung ano, mga nakita namin nung pagkapunta namin do'n. Yung bahay na tinatayo pa lang, pagkabalik namin nakatayo na yung bahay. Gano'n kasi kubo po siya, kubo, sine-set up. So ayan. So after po nun, pagkalabas po namin nun, may nakakita po ng mga sasakyan na kumikintab ta's madami. Si Kuya Ray po yata yun. So nakita namin yun. Tapos sinubukan namin doon kasi baka doon yung event kasi maraming sasakyan. Pero yun, so tumama naman po. Tumama po ang hula. Ayan. So wag po kayo gumamit ng Waze. Joke lang. Ayan, yung Waze po kasi di namin alam kung nagsasabi ng totoo o hindi. Pero dahil sa Waze, tama naman po. Pero luma kasi yung ano. So wasted yung pero ayun, all glory to God po kasi naka-attend po kami sa wedding ng hindi late. Yan, muntikan lang ma-late pero hindi late. So yan, praise God po na maging safe po ang bawat isa at maging ngayon din po na natutong manalangin din ang bawat isa sa pamamagitan ng pagkaligaw namin. So naging prayer warrior ang bawat isa sa amin. So ayan po. So lesson learned po is yes, patuloy po magtanong tayo palagi sa mga tao kapag tayo ay naliligaw. And also, matuto rin tayong mag-pray kapag sa gano'ng oras na. Kasi mapapansin mo kung may mga kasama ka panic sila, gano'n. Pero yun, sorry po, sorry. So, pero all glory to God po kasi naging maayos naman po ang lahat at nakarating po doon ng bawat isa ng maayos. Kaya buti nga po kumain kami ng lugaw, mami. Kasi kung hindi kami kumain, hindi namin alam kung anong nangyari sa amin doon. Pagkarating namin sa event, gutom na kami. Pero yun, all glory to God po kasi nasa biyahe pa lang po kami, gutom na kami. So naghanap na kami ng spot na kakainan. And praise God po kasi may bukas. At doon na kami kumain. Eh, masarap naman po, masarap. So nabusog din ang bawat isa. So ayan, all glory to God po sa nangyari kahapon for wedding. And so maging sa school din po is all glory to God kasi natapos na ang bawat isa nga po sa kanilang pag-aaral. So ayan, all glory to God po. To God be the glory. Right. Yan, praise God. Hindi lang ikaw, Pao, ang naka-experience niyan. Sasabihin ko din yung na-experience namin kasi ang aming driver ay first time niya pong pumunta do'n na dapat hindi po siya ang driver, si Calvin po dapat. Ngayon, nagkasakit. Ayan, masama po atang pakiramdam ni Calvin kaya ang aking kumare ang siyang nagmaneho sa amin. Siyempre nagtiwala din kami sa Waze. Ayun, "Oh, mare andar mo na ang Waze." "Oh, sige go start." Ganyan. Nandun na po kami, "Mare saan tayo? Saan tayo? Saan tayo liliko? Ano ang lilikuan natin?" "Nakalagay dito." Ganyan, ganyan. "Tawagan niyo, Mimi, tawagan mo si pastor, itanong mo sa kanya." Oh, 'di ba? Yung wisdom ng ano, ng Panginoon. Tawagan mo, i-double check mo, ayun. Ayun praise God po kasi nakapunta naman po kami. Maaga pa kami kaysa kila pastor. Pero kumain din kami, pero mas maaga po kami. Ayan, salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat po sa amin. Ayan, shout out sa ating kumare na si Lorna, na ang galing niyang mag-drive kahit napuyat po siya. Magkatabi kami, kahit na inaantok ako, tawa siya ng tawa kasi gusto ko talaga ako. Sabi niya, "Mare sige matulog ka na." "Hindi mare, sasamahan kita kasi baka mamaya makatulog ka, eh." Ayun, salamat sa Panginoon sa kanyang protection po. Ayun, sino pa po ang nais na magpasalamat? Tinatawagan ko po si Cedric. Mm. Ayan, tapos na po. Ayun, gusto ko magbalik ng pasasalamat sa Lord sa another year na ibinigay niya sa'kin. Nag-birthday po ako last Monday. I'm 24 but I'm tired as 32.
Kasi sobrang pagod po talaga, ayun, sobrang thankful po ako sa Lord kasi medyo mas maayos yung work ko ngayon. Hindi po ako napapagod sa trabaho, nag-e-enjoy naman ako sa trabahong ginagawa ko, kasi somewhat in line naman siya sa natapos ko. Pero, saan po kaya ako pagod? Sa biyahe, grabe. Kahapon po nag-rant po ako sa mga mothers kila Ate Lynn tsaka kay Ate Lisa. Sabi ko, grabe po ang biyahe kasi parang araw-araw 6 hours ng buhay ko nasa biyahe. Tas buti sana yung 6 hours na yun nakaupo ako, hindi po, nakatayo pa po yun buong 3 oras. Kaya sobrang pagod talaga sa biyahe. Kaya po parang every day talaga parang iniiyak ko sa Lord na, "Lord, para sa akin ba talaga 'to?" Parang, will mo ba talaga na dito ako mag-work? Kasi ang layo po kasi, ang lakas po ng loob ko mag-BGC na ng taga-Caloocan ako. Ayun, so ang hirap po ng biyahe talaga. Sa VGC pa lang diyan sa Valenzuela, patayan na po. Ang haba ng pila, tapos kapag naiwan ka pa ng bus, ang next bus pa ay 30 minutes. Tapos possible din na maiwan ka pa kapag di ka pa nakapagkita-kita, hindi ka pa tumayo, maiiwan ka pa, another 30 minutes na naman yun. So agawan po ng biyahe. Tapos pagdating naman sa SM North, maglalakad pa po ako papunta sa ano, MRT naman. Naman din, pila din po, ang haba ng pila. Yun, sobrang hirap po ng biyahe. Kaya po, nagulat ako nung Friday, biglang sinabi, pagpunta ko sa VGC, wala na daw yung bus na sinasakyan ko, wala na daw sa operation. So, paano na lang ako ngayon pabiyahe? Ayun. So, sobrang hirap po talaga ng biyahe. Kaya patuloy po ako nagpe-pray sa Lord na maga, maga, Taga-Jordan. Ayan, puwede, ayun. So, patuloy na humihingi ng kalakasan sa Lord kasi sobrang hirap po talaga ng biyahe kasi, yung itutulog mo na lang, hindi ka makatulog kahit nasa biyahe ka kasi nakatayo ka pa, ayun. So, but glory to God kasi, maraming blessing pa rin naman siyang binibigay sa akin, ayan. Sa Diyos po ang papuri. Motor na yung sunod. Yan, magmotor na. Joke. Ayun, I feel you dahil yung transportation same lang tayo pero yun nga lagi natin hinihingi sa Panginoon ang kalakasan niya everyday. Ayun, sino pa po ang nais na magpasalamat sa ating Panginoon? Ayun, nais ko lang din po magpasalamat sa ating Panginoon na binigyan din po ako ng pagkakataon na ma-experience ang kasal, ang napakagandang kasal kahapon, na naramdaman natin yung init ng pagmamahalan nila 'no. Sa pamamagitan din ng init, sobrang init po talaga. Ramdam na ramdam po namin yung init ng pagmamahalan nila. Kasi sobrang init din po. Pero praise God dahil po ay, may asawa na si Ate Blessy. Yay! Baby naman. Yay! Ayan, salamat. Ayun, napakabata ko pong ninang. Sino pa ba ikakasal diyan? Baka naman gusto niyo abay naman. Joke lang po. Joke lang. Ayun, muling palakpakan po natin ang ating Panginoon dahil nalaman na naman po natin yung iba't ibang karakter ng ating Panginoon. Maraming pinagaling ang Panginoon, protection niya, yung kanyang na siya nga ang ating provider. So lahat po, nalalaman natin yung karakter ng ating Panginoon. At ang bawat isa nga po ay magbatian na tayo, magkamustahan po at syempre ang una po ay i-welcome po natin muli. May first timer po tayo, ang magulang po ni Maynard na si Ate Cherry Tuliao at ang kanyang kapatid na si Zach Tuliao at syempre ang mga nagbabalik po si Ate Virgie Ingao at i-welcome po natin muli si Pastor Mark at ang kanyang butihing may asawa po. Welcome po natin sila. Mark, sorry, Pastor Mark, sorry. Mac po, Mac. Lahat sa akin. Lahat sa akin. Lahat sa akin. Sino naman yun? Lahat sa akin. Lahat sa akin. Daw kalagasan sa oras.
Ayan po, muli pasensya na po, Pastor Mac. Ayan po, pasensya na po. Ayan po, ngayon po, it's about time naman po ay upang makinig tayo sa banal na salita. At ito din po ay isang worship sa ating Panginoon dahil dito po natin nakikilala ang ating Panginoon, kung ano yung kanyang character po. At nais ko lamang pong i-remind yung mga bata po, meron po tayong teacher sa baba na magtuturo sa kanila. Pakidala na lang po ang ating mga anak sa baba. Ayan, may mga magagaling na teacher po doon. Ayan, muli tumayo po muna tayo para sa ating pagbasa ng banal na salita. Tinatawagan ko po si Sister Lynn Solomon upang basahin po. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 5, verses 16 to 21. Sige po, basahin po natin. 2 Corinthians 5, 16 to 21. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukutan ng tao. Noong una ay ganon ang ating pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinili niya kami upang ang ibang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo ng Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ayan, amen po. Yun. Handa na po ba tayo sa umagang ito? Handa na ang ating mga tenga, pandinig, ang ating puso upang tanggapin ang banal na salita sa umagang ito. At tinatawagan ko po ang magbibigay ng mensahe sa umagang ito, si Pastor Josh po. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Ayan. So, ngayon po, no, meron na naman tayong, ito yung exciting part natin. Every Sunday, makapakinig ng mensahe, no, mula po sa ating Panginoon. Lalong-lalo po sa ating tema pa rin ngayon na love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Pero bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, manalangin po muna tayo, hingin po natin ang gabay ng banal na spirito sa pag-aaral natin ngayon. Hallelujah, Lord God. Father God, aming amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito at hinihingi po ang gabay ng banal na spirito sa amin pong pakikinig ng iyong salita ngayon pong umagang ito. Unang-una po, Lord, dinadalangin po namin, nalinisin po ninyo ang aming mga puso, ibaba po ninyo, Lord, ang amin pong mga kaisipan, Lord, upang maging focus lamang po ay sa inyo. Alisin po ninyo, Lord, ang lahat ng uri po ng mga distractions upang mas mapagtuunan po namin ng pansin at talagang may po sa aming puso, Lord, yung mga aral na mapapakinggan po namin ngayong araw nito. Noon din po, Lord, dalangin ko po na itago po ninyo ako sa inyong likuran upang ang mga salitang lalabas sa aking bibig
ay ang mga salitang nanggagaling lamang sa iyo at ang mga salitang nais mo lamang, Lord, na maiparinig sa bawat isang narito mga kapatiran. Maraming salamat, Lord, sa inyo ko po itinatagubilin, ipinapaubaya ang aral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus namin sa Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan. So, yun, mas maganda. So, ngayon po mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ngayon po, ay magkakaroon ako ng i-take ko tong opportunity para mag-share at ibahagi po sa inyo yung mission report. May mga bagong directions po para sa mission. So, ito po, bago tayo dumako dun sa ating main pag-aaral. Ngayon po, mga kapatid, kung alam po ninyo, yung atin pong mga gawain, yung mga mission po natin sa Molina, sa Samaka, sa Casalibis, this time, ay meron pong bagong direction na ipinapakita po sa atin ng Diyos para po sa mga kabataan. So, welcome to DCC Missions. I-share ko na rin po ito. Pero wala tayong mission offering mamaya. Next week na. So, para lang mas mapaghandaan natin. Yeah, so, ito po, kung matatandaan po ninyo, meron po tayong 3 gawain para sa mga kabataan. Yung Molina, Samaka, tapos Libis. Pero this time, with a twist na. May bago na po tayong mga gagawin. And I pray that everyone will be involved dito po sa gawain ito dahil this time, yung amin pong mga hakbang para sa Molina at sa Samaka at sa Libis and sa kabuuan po ng mission is kasama na po tayong lahat. Ito po yung mission na hindi lamang ng mission team kundi ng bawat isang narito. So, manliit pala yung text yung sulat ko. So ito, mga kapatid, ito lang yung 3 word na nag-come up sa amin, habang nagre-reflect po kami ng mga directions para sa mission team. Yung word na reach, preach, and teach. So ngayon po, mga kapatid, related din to sa pag-aaralan natin ngayon, kaya naidugtong ko na, reach. Sino sa mga narito, yung merong mga taong naiisip na kailangang makarinig ng salita ng Diyos or kailangang maabot? So, ganun po, sa context namin sa Molina, dahil marami pong mga kabataan na pwede pang maabot, pwede pang mabahagi na ng salita ng Diyos, pero nahihiya sila dahil hindi nila kayang makasama doon sa mga malalaking grupo, mga pagtitipon. Naisip po namin na mas ibaba pa sa kanila, mas idirekta sa kanila, sa bawat mga grupo, mga kabataan, yung salita ng Diyos. So, mga na po, kumbaga, kung nakikita po ninyo pag Huwebes, maraming mga pumupunta doon, mas marami pang dapat na maabot, pero hindi po sila nakakapunta kasi yung barriers po na nahihiya sila, yung ayaw nilang maraming tao o kaya hindi lang sila komportable sa ibang mga tao kasi parang medyo nahihiya sila, gano'n, mga mahiyaing tao. So this time, gagawin po namin mas inclusive ito at talagang tatargetin na namin kung sino yung mga magkakaibigan, magkakaroon ng mga small groups na mga pag-aaral. So gano'n na po yung mga mangyayari. Pero hindi pa rin po mawawala yung tuwing Thursday, yung mga Bible study po namin sa mga kabataan. Tuloy-tuloy pa rin po yun. Then next naman po is yung preach. Ito po yung pinaka-importante. Yung marinig ng mga tao ang mabuting balita, especially ng mga kabataan. Kaya dun po sa mga ma-identify na mga maliliit na mga grupo ng tao, dun po, consistent natin na ipapamaagi yung mabuting balita. Gantong-ganto po kasi yung naging modelo nung nagsimula yung gawain sa Molina. Magkakaklase po sila. Kaya mas mabilis silang nag-grow kasi hindi sila nagkakahiyaan, komportable sila sa isa't isa. Pero sabi ko nga po, habang lumalawak po yung mission, habang lumalawak po yung gawain, habang lumalaki yung gawain, nagkakaroon ng iba-ibang mga tao na hanggang sa magugulat tayo, may mga hindi na nakakapunta. Nung inalam po namin yung dahilan, nahiya daw sila. Nahiya na kami, Tatay Josh, kasi dami na. Di na kami komportable sa ganong kadami. So, naisip namin na sayang yung mga opportunity na marami pang mga kabataan, ganon din yung sentiments. So, ibababa pa natin sa kanila. Mas magiging intentional pa tayo na i-share sa kanila. Then next naman po yung teach. Ito naman po, dahil mas maliliit na yung mga groups of people na aabutin natin, pero marami tayong gagawa nun, mas mapagtutuunan po natin sila ng focus. Mas magiging personal yung connection natin sa kanila.
mas makakabahagi tayo dun sa mga buhay nila. So bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Hindi po ito dahil sa mga kabataan lang kasi yung tatargetin natin. Pero gusto ko pong maibahagi sa bawat isang narito yung mission ng Panginoon na bawat isa sa atin, think of people na alam mo gusto mong mabahaginan ng salita ng Diyos, gusto mong makakilala sa Panginoon, pero wala kang lakas ng loob para gawin yun ng mag-isa. Then nandito po tayo, no? Nandito po yung mission team para alalayan po natin kayo. Ang kailangan lang po natin yung heart, no, yung compassion na magkaroon tayo ng desire na gusto kong maabot tong mga kapatid ko, gusto kong maabot tong mga magulang ko, gusto kong maabot tong mga kapitbahay ko, pero natatakot lang ako. Then ito na po yun. Hindi na nila kailangan pumunta, tayo ang pupunta sa kanila. So ganun po ano yung mga bagong directions natin. Kaya pwede po ninyo akong i-approach or anyone sa mission team after po ng service ngayon kung may naiisip kayo na Pastor Josh, parang gusto kong maabot natin to. Doon po tayo magsisimula sa desire na yon. Then ito po sige di ko na anuhin to kasi masyadong maliit. Ipopost na lang po namin ito. Pero ngayon po, dumako na po tayo dito sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Again, ang ating pong tema, no? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Ilang buwan na po natin pinag-uusapan ito. Ilang buwan na po natin itong tinatalakay. Pero parang akala natin, akala natin parang mauubos na yung topic sa point of view po namin mga pastor. 5 buwan na namin itinatalakay po ito dito. Parang maiisip ng mga tao, ubos na yung topic simot na. Pero nakaka-amaze po ang Diyos dahil patuloy po siyang nagbibigay sa atin ng mga bagong aral patungkol po sa temang ito. Madami pa pala tayong dapat na malaman. So ngayon, mga kapatid, gusto ko lang na gamitin tong verse na to para maging stepping stone natin kung ano ba yung topic natin ngayong umagang ito. So sa Matthew 22 verse 34 to 33, basahin ko lamang po. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. So gusto niya i-challenge si Jesus kung ano yung isasagot niya. Sabi dito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Then gusto kong basahin sa English para mas impactful. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Then kasama din yung strength So yun yung unang sinabi ni Jesus dito. This is the great and first commandment. Yan po yung mga tinalakay natin ng mga nakaraang buwan. Pero this time, ito naman, may sinunod si Jesus doon na sagot. And second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these 2 commandments depend on all the law and the prophets. So sa Tagalog, kapag nasunod mo ito, nasunod mo na yung kabuuan ng mga kautusan. So ngayon, yung word na love your neighbor as yourself. Ngayon natin itatouch tong topic na to na kadalasan meron pong misconception yung mga tao sa word na yan. Parang ang nagiging dating po sa mga tao kapag sinabing ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po yung nakakatawang deception sa atin, sa kaisipan na kapag naiisip natin yan, lagi tayong napupunta saan mga kapatid? Dun sa yourself. Yung pang di ba sabi ko sa iyo, sabi ng Bible, ibigin mo yung iyong sarili. Ang problema mga kapatid, doon tayo napo-focus. Pero yung kapuan ng pinanggalingan niya, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabihin, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero even ako mga kapatid in the past, pag naririnig ko yung verse na yan, hindi ko mapigilang ang naiisip ko palagi yung pag-ibig ko sa aking sarili. So ngayon, glory to God, dahil isang panibagong mga revelation ulit para sa atin, yung pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Na ako mismo, nauna po akong nakinabang dito habang piniprepare ko tong preaching na to. At nasabi ko sa misis ko, nakaka-amaze talaga yung salita ng Diyos. Kasi ang hirap maghanap sa simula kapag ikaw po yung preacher, Parang yung pagpe-prepare ng preaching topic, yun yung pinakamahaba. Pero the moment na ipinakita sa'yo ng Diyos na ito, tuloy-tuloy na. Parang di mo na mapigilan yung pagdating ng mga salita. Love your neighbor as yourself. Ang tanong mga kapatid,
Ito nga, sabi natin, iibigin natin yung ating kapwa. Mahirap ibigin ang ating kapwa, tama po ba? 'Di ba marami tayong mga nakikitang kapintasan, kakulangan. Totoo naman 'yun, given naman po 'yun, talagang mahirap. Kaya nga yung isang text na pinag-aralan natin ng mga nakaraang week, 'di ba? Gustong lumusot nung dalubhasa sa kautusan, sabi niya, sino ba yung aking kapwa? Kasi nga alam niya na mahirap ibigin ang ating kapwa, lalong-lalo na kung maraming kapintasan. Pero ito po mga kapatid yung love your neighbor as yourself, minsan sasabit pa tayo diyan. Sabi ibigin natin yung ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Pero ngayon mga kapatid, ito po yung tanong ko sa inyo na i-reflect natin ngayong umaga.